Max Christie at Jonas Valanciunas yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Los Angeles Lakers gusto na ibalik sa kanilang roster itong si Max Christie. At balak nga din nila ito gawa ng paraan next season kung papaano ba ito nila magagamit ng maayos. Dagdag pa ni Jovan Buhan na isang insider sa Lakers, ay nakikitaan daw si Max Christie ng Los Angeles Lakers ng potential. Ang problema nga lang daw dito ay hindi siya nagagamit ng maayos ng nakaraang coaching staff sa kanyang role. Kaya naman ay susubukan ng Lakers na mapanatili nila ito sa kanilang kupunan next season. Na possible nga daw nila itong bigyan ng 3-year deal at nasa $15 to $20 million range daw ito. Kaya nasa $5 to $7 million ang kada taon ni Max Christie kapag nagkataon. Nasa kanyang ang pangalawang season sa Los Angeles Lakers, na kung saan ay nakapaglaro ito ng 67 games ngayong season. Ay may average naman ito na 4 points at 2 rebounds sa 14 minutes of playing time per game. Kaya kung magagamit lang ito ng tama at mabibigyan ng mas mahabang mga minuto, ay walang duda na malaki ang improvement ni Max Christie next season. Lalo at meron itong shooting athletic, mabilis at mahusay sa depensa. Kaya tingnan natin mga idol kung sa Lakers pa rin ba magsasign ng panibagong kontrata itong si Max Christie. Samantalang good news naman sa Los Angeles Lakers. Dahil ang isa sa kanilang mga target na kunin na big man sa free agency ay magiging available na. Lalo at ayon pa sa lumabas na report mula dito sa New Orleans Pelicans, ay malaki daw ang possibility na itong si Jonas Valanciunas ay hindi na babalik sa kanilang kupunan next season. At balak na nga daw nito ang pumasok sa free agency. Kaya pagkakataon na ng Los Angeles Lakers na makakuha ng isang veterano at maaasahang sentro na makakapalitan ni Anthony Davis. Nag-average nga si Valanciunas nitong regular season ng 12 points, 8 rebounds at 2 assists per game. Malaking bagay nga ito considering na maaari nilang pagsabayin itong si Jonas Valanciunas at Anthony Davis sa loob ng court. Na depende na nga lang ito sa kanilang makakalaban. Kaya isipin nyo na lang mga idol na kung itong dalawang big man na ito ang nasa loob ng court kasama pa itong si LeBron James, ay walang duda na dominated ng Lakers ang painted area kapag nagkataon. Maganda nga rin itong pangtapat sa mga big man katulad nila Rudy Gobert, Nikola Jokic at Joel Embiid. Kaya hindi na mahihirapan ang Lakers kung makakatapat nila ang mga kupunan na ito na maraming mga big man sa kanilang lineup. Ang maganda pa kay Jonas Valanciunas ay mabibigyan niya si Anthony Davis ng floor space ng lalo at may shooting din ito beyond the arc. Kaya naman mahihirapan talaga ang sino mang kupunan na makakaharap ng Lakers kapag nasa kanila itong si Jonas Valanciunas. Alam naman natin na itong sila LeBron James at Anthony Davis ay kinakailangan mo dyan ng double team o mahigit pa para lang mapigilan kapag nangalabaw ang mga ito sa ilalim. Kaya kung ako sa Los Angeles Lakers ay gagawin ko ang lahat para lang makuha ang big man na si Jonas Valanciunas. Pero kayo mga idol, gusto nyo rin ba na makuha ng Lakers ang nasabing big man?